Tumingin si Sandara sa labas ng bintana. Gabi na subalit natatanaw pa rin ang magandang karagatan dahil sa naglalakihang poste na naroon na sadyang pinakabitan ng mga di kalidad na mga ilaw. Tanawin mula sa kanyang kinaroroonan ng mga tauhan na nagbabantay sa seguridad ng isla. Hindi niya maiwasan na malungkot na naman habang inaalala ang kanyang ama. Kumain na kaya ito? Nakainom na kaya ito ng gamot? Nainis ng katawan? Nilabas kaya ito kanina sa hardin para paarawan? Tumingala siya para pigilan ang pagpatak ng luha. Kailangan niyang tuluyan na magpagaling bago bumalik. Pero bago yon, kailangan niya na mag-report sa pulis. Kailangan rin niya makausap ang kanyang ama tungkol sa ginawa ni Allison sa kanya. Ang isa pa sa inaalala ng dalaga, ang kanyang stepmother na si Alma. Sigurado na masasaktan sa ginawa ng sariling anak. Sa mansyon ng mga kuwangko, hindi mapakali sina Alma at anak na si Allison habang hinintay na matapos ang usapan ng ama ni Sandara at ang abogado ng pamilya. Nang makita na paparating ng matandang abogado ay agad na sumenya si Alma sa anak na agad namang naintindihan nito. Walang katao-tao sa malaking sala, tanging si Allison lamang ang naiwan. Ang tanging suot ng dalaga ay kakarampot na tela na siyang tatakip sa masalang parte ng katawan nito. Attorney Manguera, sa bawat takbang ni Allison ay sadyang iniindayog niya ang balakang, ang malaking dibdib ay sadyang pinapagalaw para makuha ang atensyon nito. At hindi naman nagkamali ang babae, nakuha nitong pansin ng matandang abogado. Ma'am Allison, baka may makakita sa ginagawa mo. Medyo hingal na saad ng matanda. Lalaki lang siya, may pangangailangan. Ang ganito kagandang dalaga at bata sa kanyang harapan ay mahirap tanggihan. Lihim na napangiti si Alma na naroon lamang sa gilid at pinapanood ang anak. Ekspertong humaplos ang kamay ni Allison sa dibdib ng matanda. Malandi at nangaakit ng ngiti sa matanda na namumula ng mukha. Huwag kang mag-alala, attorney. Walang makakita sa atin sapagkat pinaalis ko na silang lahat. Gusto kasi kitang masola katulad ng nakaraan. Hinila ng dalaga matanda sa sofang naroon. Nang makaupong matanday kaagad ni Allison na kumalong dito. I badly want you, attorney. Gusto ko sanang magkulong tayo sa kwarto ko, pero bago yon, gusto ko sanang malaman ko anong pinag-usapan niyo ni Dad. Ginalaw ng babaeng balakang para idinat at patakimin, lalo ang matanda. Napaisip ang abogado, pero kaagad na naputol yon nang pumailalim at maglikot ang kamay ni Allison sa ilalim ng suot nitong long sleeve. Hindi ito binigyan ng dalaga ng pagkakataon para mag-isip. Ma'am Allison, tumigil ka't baka may makakita. Sa ibang lugar natin to gawin. Nakangiting sinundan ni Alma ng tingin ng matandang abogado. Nauna tong lumabas kaysa sa kanyang anak. Sige na Allison, sumunod ka na sa kanya. Paligayahin mo matandang iyon ang makasama siya sa mga taong mapapaikot natin. Kailangan natin siya para malaman ang plano ni Sandro. Mukhang may pinaplano ang kanyang asawa dahil bigla na lamang nitong pinatawag ang abogado. Kung may kinalaman sa yaman at manang pinag-usapan ng dalawa, ay mas dapat nilang malaman kung ano ito. Muling nakadama ng ngit-ngit si Alma. Hindi talaga sila itinuturing na pamilya ng kanyang asawa dahil maski sa usaping yaman, hindi sila pinapahintulutan na may malaman. Sige na anak, umalis ka na. Umaasa ako na meron kang magandang balita na darating. Tandaan mo, nakasalalay sa pag-uusap niyo ang magiging sunod nating hakbang. I understand, Mami. Sige, aalis na ako dahil maiinip si attorney. May ngiting tura ng dalaga bago sumunod sa matandang abogado. Nang makarating si Allison sa sakyan ng matanda, ay kaagad niya itong tinarabaho sa loob. Samantalang natigilan naman si Jordan, nakita ng lalaking paglabas ni Allison at pagpasok nito sa sasakyan. Nang makita ni Almang binati kaagad tong nataranta. Jordan, ikaw pala. Kanya itong hinila para maalis ang atensyon sa anak. Sinabayan pa niya ito ng kunwaring pag-iyak. Nandito ka ba para bisitahin si Sandro? Tamang-tamang dalaw mo iho dahil nagpapahinga siya ngayon. Halika, ihatid na kita sa kwarto niya. Nawala sa isipan ni Jordan ang nakita ng maalalang ama ng nobya at kanyang sadya, katulad ng sinabi ng babae ay hinatid siya nito sa kwarto ng asawa. Nang makitang binata na ama ni Sandara ay kumibot ang labi nito. Jordan, ikaw pala. Napadalo ka. Ang mata ng matanda ay tumingin kay Alma. Nagpapahiwating na iwan silang dalawa. Inisman ay peking umiti ang babae. Kunwari umalis subalit sa labas. Lamang ito ng pinto para makinig. May balita na ba sa pinapagawa ko? Tanong ng ama ni Sandara. Gusto kong makita ang katawan ng aking anak, Jordan. Naniniwala kong buhay pa siya. Kilala natin si Sandara. Hindi siya malulunod ng ganun-ganun lang. Kilala ni Sandro ang kanyang anak na si Sandara. Lumaki ito na inaral ang paglangoy. Isa itong magaling na swimmer at nagawi ng medal ng lumaban sa isang international competition. Kaya ang sinasabing pagkamatay nito ay talagang kaduda-duda. Malungkot na umiling si Jordan sa matanda na sa mukhang frustration sa balitang dala.
I'm sorry, Tito Sandro, but until now, we couldn't find her body. Ginagawa na namin ang lahat pero katulad ng nakalipas na linggo, wala kami natagpuan. Pero huwag ka mag-alala. Tito, dahil hindi kami tumitigil, hahanapin namin si Sandara. Ano man ang mangyari? Tumulo ang luha sa mata ni Sandro sa labis na pangungulila. Wala namang magawa si Jordan kung hindi ang kawaan nito. Kung may labis man na naapektuhan sa nangyari ay batid ng binatang ama ni Sandara yon. Labis nitong mahalang anak, binang kababata at kasintahan ng dalaga ay nakitay ng binata. Salamat sa hindi pagsuko na hanapin si Sandara. Jordan, tunay mo ngang mahal ang aking anak. Kung buhay siya, natitiyak kong maging siya'y matutuwa sa iyong ginawa. Buhay si Sandara, yun ang sinasabi ng puso ng binata. Mas lalo lamang tumibay ang determinasyon ni Jordan para mapatunayang hindi namatay sa pagkalunod si Sandara. Kung tunay man na pumanaw to ay malakas ang kanyang kutob na may kinalaman si Allison sa bagay na yon. At patutunayan to ng binata. Sa ngayon ay sasarilinin na muna niyang binatang dahil baka hindi siya paniwalaan ng ama ni Sandara. Mahirap magbigay ng espekulasyon, di yung walang matibay na ebidensya. Narinig ni Alma ang usapan ng dalawang lalaki. Ngit-ngit na ngit-ngit ang kanyang kalooban sa galit. Hindi pala naniniwalang asawa na wala na talagang anak nito. Patuloy pa rin palang pagpapahanap nito sa katawan ng anak. Hindi siya mapakali habang nasa loob ng kwarto ng anak na si Allison. Iniisip ni Alma kung paano mapapadali ang pagpikot nila kay Jordan. Kapag nagawa nila ang bagay na yon ay mababawasan ng tao na kinakapitan ng matanda. Wala na itong maaasahan sa paghahanap sa katawan ng dalaga. Hindi kailangang isipin ng kapatid ni Sandro dahil ngayon ay bumalik na ito sa Amerika para magpagamot sa sakit nito. Hayop ka talaga, Sandara. Patay ka na subalit problema pa rin ang dala mo sa amin ni Allison. Ang dalaga talaga ang tinik sa lalamunan nilang mag-ina. Hindi sila naging masaya dahil sa dalaga. Hindi mo na kailangang ipahanap si Sandara, Sandro, dahil hindi magtatagal ay susunod ka rin sa kanya. Samantala, kanina pa napansin ni Camille ang anak na si Axos na panay ang sulyap sa kanya. Mukhang may nais sabihin. Agad naman yung napansin ni Sovito at tinanong ang anak. What is it, Axos? Is it about our business? Then spill it. Miling ang binata sa ama. No, Dad. Is it about that woman? Hindi tumitingin sa tukoy nito sa babaeng kaharap. He addressed her woman? Hindi ba nito tatanda ni Axos ang pangalan niya? Medyo nakadama si Sandara ng insulto. Ito marahil ang pagpapakita ng binata na hindi siya nito gusto. What about her son? Si Camila na nagtanong sa anak. Napatango si Sandara. Yes, what about her? I want her to come with me tomorrow when I leave. Nagtataka man hindi kumibo si Sandara. Nasa mukha ng binata na hindi nito gustong pinuputol ang pagsasalita. Siyang gusto isama ng binata? But why? We don't know her aside from her name. What if she is a spy? Timbagang na binalingan ng tingin ni Axos si Sandara. Kailangan nating mag-ingat dahil hindi naman natin siya lubos na kilala. Am I right? Kapag kuwa'y malamig na tanong nito mismo sa dalaga. Axos, don't be rude. You're too paranoid. Agad na pinutol ni Sandarang mabait na ginang. Inis man siya sa binata dahil lantaran at kulang na lang ay sampal nito na hindi siya nito gustong narito ay tama rin naman ito. Spy? What does he mean? Inalis niya ang katanungan na yon sa isip. May ngiting nakakaunawang tumingin siya sa ina ni Axos. Tama pong anak niyo, Mrs. De La Cuesta. Hindi kayo dapat magtiwala sa taong hindi niyo lubusang kilala. Nagagawa nga tayong ilagay minsan ng mga taong pinagkakatiwalaan natin sa panganib. Nagagawa rin nila tayong minsan na traidorin. Kaya tama siya, baka maaring panganib ang dala ko sa inyo. Ini si Sandara, oo, pero merong parte sa kanyang natutuwa sa pag-iingat ng binata sa pamilya. Patunay lang nun na mahal nito ang pamilya. Now it has settled. He is coming with me tomorrow. Bukas sagahan mo ang pagising. Hindi ko gustong pabagal-bagal ang kilos. Bumaling ang binata sa kanyang ina. Naroon ang malit ng ngiti sa labi nito sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita ni Sandara na bahagya pa nitong ikinatulala. We will leave tomorrow. Call me ASAP when you miss me. Pero pwedeng huwag akong palagi mo pinapauwi. Tell the bastards to go home too. Nakalimutan mo yata na hindi lang ako anak mo, mommy. Makikita ang sinusupil ng ngiti ng ama ni Axos dahil sa kanyang sinabi. Ang kanyang ina ay umismid lang pero may ngiti. Napailing na lang ang binata, mukhang kahit na anong kanyang sabihin hindi pakikinggan ng ina. Pauuwiin siya nito anuman oras dahil naisin at wala siyang magawa kung hindi ang sumunod. Hindi kita kukulitin sa oras na mag-asawa ka o magkaroon ng nobya, ita niya palagi nito. Paulit-ulit na lang ang usaping to. Hindi talaga titigil ang kanyang ina hanggat hindi siya nakakapag-asawa. Hindi maiwasang makadama ng inggit si Sandara. Mabuti pang pamilyang ito ay masaya, hindi katulad ng pamilya nila. Oo, pinakasalan nga ng daddy niya ang kanyang tita Alma pero hindi niya nadama na minahal ito ng kanyang ama.
Sa hapagkainan ay malamig ang pakikitungo nito sa kanyang madrasta na lubos niyang hindi maintindihan. Mabuti naman ito at ang anak na si Allison. Naibaba bigla ni Sandara ang hawak na utensils. Biglang pamumula ng kanyang mukha, nagpipigil siya na huwag umiyak. Come to your senses, Sandara. Hindi siya tunay na mabuti sa'yo. She's just pretending. Kastigo ng kanyang utak na nahirapan siyang tanggapin. Iha, ayos ka lang ba? Nahihilo ka ba? Sumama ba ang iyong pakiramdam? May pag-aalalang tanong ng ginang. Sumenyas to sa anak na si Axus. Her son mouthed, what? Halatang hindi gustong tingin ng ina na may pag-uutos pero wala tong magawa. Ayos lang ako, Mrs. De La Cuesta. Napasinga pandalaga ng mga kanyang katawan sa kinuupuan. Natagpuan na lamang niyang sarili. Nabuhat-buhat ng binata na mukhang hindi man lang nabibigatan sa kanya. Napapikit ang dalaga na makarating sila ng hagdan. Gusto niyang ikapit ang kamay sa dibdib nito subalit nahiya siya. He smelled nice. Hindi maiwasan ni Sandarang mapasinghot. Amoy na amoy ng dalaga ang panlalaki at swabing amoy nito. Masarap at hindi masakit sa ilong. Hindi niya malalaman na nasa kwarto na siya kung hindi naramdaman ang pagtama ng katawan niya sa kama. React niya. Hinagi siya ni Axo sa kama. What is wrong with this guy? Just be thankful that I carried you this far. Are you done pretending? Hindi alintana ni Axos ang pamumula ng mukha ni Sandara dahil sa inis. Alam kong galawan na katulad mo. Hindi epekto sa akin yan dahil hindi kita tipo. He said before leaving the room. Napailing na sinundan na lamang ni Sandara ang lalaki ng tingin. Mukhang inakala nito na sinadya niyang magpabuhat dahil tipo niya to. Wow, she is. That man is really rude. Napabunga ng hangin si Sandara. Paano na to? Simula bukas ay ito nang makakasama niya. Nasubukan niyang tumayo ay sa kanya napagtanto na nangihina nga siya. Wala siyang lakas, hindi to maganda. Kung alis sila bukas ng ganitong kalagayan niya ay baka isipin nitong sasadyay niyang muli na magpabuhat. Wala naman siyang magagawa dahil nangihina talaga siya. Napabugan na lang siya ng hangin. Siguro kailangan lang niya na hindi pansinin ang sasabihin ng lalaki. Siya type to, napatawa na lang siya. Kung hindi nito gusto at tipong babaeng katulad niya, well ganun din siya. Hindi tong tipo niyang lalaki. Kinabukasan ay maaga si Sandarang gumising. Hindi niya gustong magalit o mainis si Axos. Pagkatapos magpaalam sa mag-asawa ay sumakay sila ng chopper. Nagpatulong pa siya sa dalawang kasambahay na sumakay dahil natatakot siyang mabuwal. Bigla na lang kasing nawawalan ng lakas sa mga binti niya. Tumagal din sila sa ere ng 6 na oras bago narating ang villa. Nasa tingin niya ay pag-aari ng binata. Katulad ng mansyon sa isla ay sunisigaw ng karangyaan ng villa. Ang ikinataka ng dalaga ay sa katulad ng mansyon sa isla ay marami at nagkalat ng mga kalalakihang tauhan nito. 10 to 20 bodyguards are okay pero sa kanilang pamilya, it's disturbing. Hindi malaman ni Sandara kung bakit pero may pakaramdam siya na may hindi tama or she is just paranoid and thinking pointless things. Sa pagkakaroon ng maraming tauhan ng pamilya, huminto siya sa paglakad. Bigla na naman ang pamamanid ng kanyang binti. Epekto marahil ito ng ilang linggong pagkakahiga at walang ehersisyo. Ang walang emosyon na mukha ng binatay na bahira ng pagkairita nang makitang paghawak ni Sandara sa tuhod. Is she going to pretend again? Itong ayaw ni Axo sa ibang babaeng nakakasalamuha. They are doing stupid things just to be noticed by them. His siblings at talagang nakakainit ng ulong ganito. Sinundan ng tingin ni Sandara ang malapad na likuran ni Axos nang iwan siya nito. May dumating na 2 may edad na kasambahay para tulungan siya pero tinanggihan niya ang mga to. She must try to walk to prevent this from happening again. Mas mapapadali ang pag-recover ng kanyang katawan kung hindi siya aasa sa iba. Pwede bang pakituro sa akin ang maaari kong maging kwarto dito sa ibaba? Choose any room from this house. Itong sinabi kanina ni Axos. Pagkababa pa lamang nila ng chopper nito, tumango ang kasambahay. Sinundan niya ito ng magpatiunatong lumakad. Akmang papasok na si Sandara sa kwarto ng kanilang hinintuan na mapansin ang pagsisikuhan ng 2 babae. May problema ba? Naku ma'am, wala po. Agad na sagot ng isa. Pwede po bang magtanong? Nahiya tong napakamot sa kilay. Halatang kinakabahan to na na-excite. Mahilig po kasing kapatid ko sa sports, lalo na po sa swimming. Pamilyar ka po, hindi ba ikaw si Sandara kawaan ko? Sandara smiled. She didn't know someone would recognize her after 5 years. Nang tumango siya napatalo ng 2 maedad na kasambahay, nakuha pa ng 2 na magpa-picture sa kanya. Nailang man ay pumayag siya. Yes, maybe she was popular back then, but everything has a limit. Marami siyang bodyguards at kaya hindi siya nalalapitan ng maski sino. That's her father's way to protect her. Malinis ang kwarto na inukupan ni Sandara. Ayon sa kasambahay, isa ito sa guest room. Dahil wala naman siyang dala maski isang gamit maliban sa kanyang suot ay wala siyang maayos. Napahawak siya sa tiyan nang bigla itong tumunog. Nagugutom na siya. Sandara went outside the room to find the kitchen where she can cook. Nabutan niya na abala na sa paglulutong isang may edad na lalaki na sa kanyang tingin ay personal chefs dito.
Mukhang wala siyang maitutulong dito dahil lahat ay gawain ay okupado na lahat. Habang nakaupo sa mahabang dining table ay isa-isang dumating ang mga kasambahay para iserve ang iba't ibang klase ng almusal. Nagtataka na bumaling si Sandara sa kasambahay nang mapansin na pang-isahang tao lang ang hinanda ng mga to. What about Axus? Hindi ba siya mag-aalmusal? Hindi bumababa si Sir Axus para kumain, ma'am. Hinahatiran lang ho namin siya ng pagkain sa itaas. Magalang na sagot nito bago inuwi ng dalaga. Ibang-iba ang lugar na to kumpara sa isla. Pagkatapos kumain ay bumalik siya sa kwarto at naligo. Nilibot niya ang villa, sumasakit ang sugat niya, especially ang kanyang binti pero hindi niya ininda. After a week ay aalis na siya dito kaya kailangan niyang masanay na lumakad. Sandara's lips parted in ode when she saw a pool in the backyard. Parang batang lumapit siya dito habang napapangiti. Likas sa kanya ang sumaya kapag nakakakita ng pool o dagat. She really loved to swim. Mula sa pintana ng kwarto ni Axus ay tanaw ni Sandara. Lalo lang naisip ng binata na hindi totoo ang pag-arte nitong hindi makalakad kagabi at kanina. Binalik ni Axus ang mata sa papeles na hawak. Ngunit hindi nagtagal ay nakarinig ang binata ng ingay mula sa ibaba. Then she saw Sandara. Nasa pool to. He stood up immediately and ran when she realized Sandara was drowning. Shit! Tumalon si Axus sa tubig at hinilang katawan ng dalaga at dinala sa gilid. Muli siyang napamura. Wala na itong malay. Pagkatapos, i-CPR ang dalaga, binigyan din to ni Axus ng mouth-to-mouth. Nang umubos si Sandari, saka lamang nakahinga ng maluwag ang binata. Dami tuman. Are you nuts, ha? Kung hindi ka marunong lumangoy ay lumayo ka sa tubig. Namumula sa galit si Axus sa pagkatanga ng babaeng kaharap. Kung gusto mong mamatay, huwag sa lugar ko. Ayoko magalit sa akin si mommy nang dahil sa'yo. Yumuko si Sandara, simula batay mahilig na siyang lumangoy. Mahal niya ang tubig pero sa pagkakataong ito'y nakadama siya ng takot dito. Akala niya katapusan na niya. I'm a swimmer. Nginig ang labi na halos bulong niya. Alam ko kung paano lumangoy. Buhay ko na to pero tong binti ko, hindi nakisama na parang may mali. Natatakot ako dahil hindi to tama. Mahinang hinampas ni Sandarang binti. She felt useless and hopeless. Ramdam niya na may kakaiba sa kanyang katawan. Hinawakan ni Axus ang kamay ng dalaga para pigilan ang pananakit nito sa binti. Ang galit na nasa muka ay napalitan ng kalmadong postura. Walang pag-aatubiling binuhat niya ang dalaga at nila sa kwartong sinabi ng kasambahay na pansamantalang gamit nito. Habang hinihintay na dumating ang doktor na dumating ang inutusan ni Axus na tulungan na magbihis ang umiiyak at tulala pa rin si Sandara. Kanyang pinagamit sa babae ang mga damit na kadarating lamang na dala ni Love. Sa tingin ko'y kailangan na madala siyang muli sa ospital para ma-CT scan, Sir Axus. Hinala ko'y meron siyang problema sa kanyang buto sa paa at binti. Umiling-iling ang doktor bakas ang awa para sa babae. Kung tama ko yung nakakaawa si Sandara, malaki ang magiging epekto nito sa kanya lalo na't ang paglangoy ang hilig niya. Kumunot ang noon ni Axus, ngunit hindi na nagtanong pa. Malalaman din niya ang lahat kay Sandara sa oras na dumating ang report tungkol dito. Nang makaalis ang doktor, bumalik siya sa kwarto ni Sandara na ngayon ay nakatalikod ng higa sa bandang pwesto niya. Rinig ni Axus ang mahina nitong pag-iyak. Narinig ni Sandara ang mga sinabi ng doktor sa kanya nang magising siya. Hindi niya matanggap ang narinig. But what else she can do? Wala. Bilang isang swimmer ay napakahirap tanggapin ang posibilidad na baka hindi na siya makakalangoy katulad noon. Ang pakiramdam, masakit na malungkot. Kinabukasan, dinala ni Axus sa Sandara sa ospital. Meron siyang knee injury. Some parts of her ligaments was torn and that leads to lessen her ability to swim faster. Bumaling ang doktor na bumabasa ng charts ng dalaga. Aabuti ng ilang buwan bago bumalik ang normal na paglakad mo, Miss Sandara. You're still able to swim, subalit hindi na kasing bilis ng dati. Axus nodded. Kung ganun hindi pala nagpapanggap ang dalaga sa pagsumpong ng binti nito. Guilt crept his chest. Ang tingin niya ay may kahalong awa dito. Kanina lang sinusuri ng doktor ang dalaga sa villa ay narinig niya ang usapan ng ilang kasambahay. Kilala pala ang dalaga 5 taon na nakakaraan. Isa pala itong atleta, pero bigla itong huminto at nawala. Inip na inip si Alma sa paghihintay kay Sandro habang sinusuri ang kalusugan nito ng kaibang doktor. Isa ito sa ikinainit ng ginang. Kahit ng kanyang pagsama sa asawa, sa loob ng kwarto upang malaman ang kalusugan nito hindi pinapahintulutan, isa ito sa dahilan kaya hindi nila malasan ng lalaki. Regular to nagpapakonsulta sa doktor na kaibigan. Maingat sila ni Allison sa kilos. Alam nila na hindi masusuhulan ng doktor dahil kaibigan to ng namayapang ina ni Sandara. Ang asawang namatay na mahal ang kanyang asawa. Nagkulay papel ang mukha ng babae. Nanigas ang kanyang katawan sa pagkakaupo. Sa nanginginig na labi kanyang sinabi, Sandara? Hindi, patay na si Sandara. Kastigo ng utak niya. Natauhan si Alma. Mabilis na tumayo ito't sinundan ng babaeng kamukha ni Sandara.
Ang takot at kaba sa dibdib ng ginang ay nawala at napalitan ng relief. Namamalikmata lang siguro marahil ako. Siya ay natawa. Paano si Sandarang babaeng yon gayong patay na siya? Hindi na makakabalik sa lupang katawang inaanod na. Isa pa, buhat ang babaeng inakalang si Sandara ng isang lalaki nang hindi niya nakitang muka dahil abala siya sa pagtingin sa inakalang dalaga. Kilala ni Almang stepdaughter. Hindi ito ugaling magpahawak maski na sino maliban sa nobyong si Jordan. Napangisi ang ginang. Wala nang makakapigil sa kanila. Mamayang gabi at gagawin na ang kanyang anak ang plano para makuha ang binata. Ano kayang mangyayari ngayong napatunayan ni Axus na nagsasabi ng totoo si Sandara sa kalagayan niya? Lumambot na kaya ang puso niya para sa dalaga? Magawa kayang mapikot ni Allison ang nobyo ni Sandara na si Jordan? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.